Pila-pila lang ang magpapagamit kay Maria ang batang albularya na magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng batang si Maria. Si Maria ay nasa sinataong gulang pa lamang at ulila na sa ama. Matalino at biba itong bata. At kung minsan ay pilya rin. Ang kasama niya sa buhay ay ang kanyang nanay maya na abala din sa pagtatrabaho sa isang karenderya sa bayan na may kalayuan din sa kanilang baryo. Kaya naman ang paladin na iwan kay Maria ay ang kanyang lola na si Makaira na isang albularya sa lugar. Bagamat walang kita sa padigang albularya ay umara naman si Lola Macaria bilang manghihilot o kung minsan ay paltera kaya kahit papaano ay may pera ito na inuuwi o kaya naman ay mga produkto. Nay, tulog pa ho ba si Maria? Aalis na ho ako. Tulog pa. Napuyat kasi kakaaral kadabi. Alam mo naman ang anak mong yan napakasipag mag-aral. Na ho eh. Sige ho na eh. Kayo na ho ang bahala kay Maria ha. Aalis na ako. Sige anak, mag-inat ka. Umalis na nga si Maya para magtrabaho kaya muling naiwan ang maglola. Maya-maya ay lumabas na ng kwarto si Maria. Magandang umaga po, Lola. Magandang umaga din na po. Umupo ka na para makapag-almusal. Sige po. Umalis na po ba si nanay? Apo, umalis na. Alam mo naman na malayo pa ang lalakarin na sa trabaho. Hayaan niyo po, Lola. Pag nakatapos ako ng pag-aaral ako na po ang magtatrabaho. Ahanap ako ng malaking sweldo para tumigil na si nanay at kayo po sa paghahanap buhay. Huwag mo kaming alalahanin na po. At hanggat kaya naming maghanap buhay ng nanay mo ay mag-aral ka lang at enjoy mo ang pagiging bata mo. Opo. Lola, kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti. O sige na po. Kumain ka na baka mahuli ka pa sa klase mo. Sige po. Siya nga pala baka mamaya alis din ako. Mahihilutin akong buntis sa kabilang baryo. Baka gabi na rin ako makauwi kaya ikaw na muna ang bahala sa bahay natin. Sige po, Lola. Ako na pong bahala. Matapos kumain ay naligo na si Maria at nagbihis para pumasok ng kanilang paaralan. Matapos makapag-ayos ay nagpaalam na ito sa kanyang lola. Alis na po ako, Lola. Mag-iingat ka po. Lumakad na nga si Maria patungong paaralan nila. Habang naglalakad, nakita niya ang isa niyang kababata at kaklase na si Lorena o si Loring sa palayaw nito. Si Loring ay anak ng kanilang kapitan kaya masasabing maganda ang buhay nila kumpara kina Maria. Si Loring ay may pagkamakulit din at masyahin bata. At palagi itong gumagala kung saan-saan. Maunang umaga rin, Mario. Sabay na tayong maglakad. Sige, Loring. Pero hindi ka ba nahiya na kasama ako kasi maganda yung uniforme mo? Ang sa akin luma kaya tayo pinagtitinginan ng iba. Oh, ano naman kung luma ang uniforme mo? Kahit nga luma ang suot mo, mas maganda ka pa nga sa akin eh. Ako kute lang. Saka wala naman akong paki sa iba kung anong tingin nila sa'yo, Maria. Basta kaibigan kita kasi pinakokopya mo ako palagi. Ilan ba ang dahilan? Kaya mo ako kaibigan dahil pinapakopya kita. Siyempre hindi. Magaan lang kasi ang loob ko sa'yo eh. Basta hayaan mo lang ang iba. CJ, wala naman talaga akong pakialam sa kanila. Loring ikaw ang inaalala ko kasi kapitan ang tatay mo. Ano naman kinalaman ni kapitan nga yung tatay ko pero hindi naman ako palaging inaasikaso at abala ang nanay ko ganun din ay naku mabuti ka pa may lola nga. Ako may nanay at tatay nga. Abulan naman palagi. Pero huwag na nating pag-usapan yan. Maria mamaya sabay tayong kumain. Meron ako ditong masarap na ulam. Sige Loring. Pumasok na nga ang dalawa sa kanilang paaralan. Pagdating nila ay naupo na kaagad ang dalawa sa kanilang upuan habang inaantay ang kanilang guro. Maya-maya ay dumating na nga ito kaya nagsimula na ang kanilang klase. Habang nagtuturo ng kanilang guro ay bigla na lamang itong napatigil nang may tumawag dito na isa ding guro sa kabilang seksyon. Sinabi nito na tulungan umano niya ito dahil may isang estudyante na nawalan ng malay. Kaya naman sinabi ng guro nila Mila na dumito na muna sila. Mga bata, dito lang muna kayo ha. Sasamahan ko lang si Maam Tina ninyo sa kabilang paaralan. Agad namang tumango ang mga ito kaya kaagad nang lumakad ang dalawang guro. Samantala, tumayo naman si Loring. Maria, tara punta tayo roon.
O ba ang sabi ni Maam, dumit lang tayo, laring baka pagilitin tayo. Hindi yun anak ako ng kapitan, hindi pa kaya dapat alam ko ang nangyayari Maria para masabi ko si tatay ko, kaya samahan mo na ako. Wala nang nagawa si Maria kung ang samahan si Luring at tinungunan ng mga ito kung saan andun ang kanilang guro. Pagdating sa lugar ay nasa labas na ang paaralan ng ibang mga mag-aaral. At nang silipin nila ang loob ay ilang mga guro andon kabilang ng kanilang gurong si Elsa. Naku, kailangan na siguro natin dalhin sa doktor ang mag-aaral mo, Maam Tina. Namumutla na ito. Maam Elsa. Pinatawag ko ng mga magulang niya. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman ay hindi doktor ang kailangan nila kundi isang albularya. At alam ni Maria yon dahil nagawang mausog ang estudyante kaya ito namumutla. At isa pa, ramdam ni Maria na mababa kasi ang dunga nito. Kaya naman lumapit si Maria. Laring, halika tulungan mo ako. Lumapit si Maria at sumunod naman si Ling at pumasok sila ng silid-aralan. Kaya naman napatingin ang kanilang mga guro. Maria, Lorena, anong ginagawa niyong dalawa rito? Hindi bang sabi ko doon lang kayo sa silid-aralan natin? Sumama lang po ako kay Maria. Maam, anokin ikaw nga ang unang nagyaya sa tayo kina Maam eh. Tapos ako nga ituturo mo ran eh. Dapat kasi sa labas lang tayo. Maria, ayan tuloy nakita tayo ni Maam Elsa. Bakit ba kasi andito tayo? Napala. O Maam, kailangan kayo ng tubig at saka asin. Maaari niyo ba akong ikuha? Aha. Tubig at asin. Saan mo gagamitin? Gagamitin ko po sa kamag-aral ko. Hindi po doktor ang kailangan niya. Nausob lang po siya kaya siya nangumutla. Mahina kasi ang dungan niya eh. Ano gagamitin mo, Maria? Papaano? Ay naku, ang daman niya naman tanong. Maam Elsa, kunin niyo na lang po. Pinapakuha po ni Maria sa inyo, hindi ba? Teka, sige sandali, kukuha ako. Kumuha nga ng baso at asin ang kanilang guro at ibinigay kay Maria. O na Maria o. Salamat po, Maam. Luring, tulungan mo ako. Hawakan mo muna ang basa sandali. Hinawakan niya ni Loring ang basong may tubig at nilagyan ni Maria ng konting asin saka kumuha ng papel at lapis. Pagkatapos ay may isinulat ng mga katadang Latin roon. Tinupi ni Maria ang papel habang may ibinubulong ito. Sa kanya inilubog sa hawak na luring na baso. Namangha naman ang mga guro dahil natunaw ang papel sa tubig na parang humalo dito. Yon. Maam, iaangat niyo po ng konti ang ulo niya. Iniangat niya ng guro nila ang ulo ng batang babae na nanghihina at dito ay pinainom ni Maria ang tubig sa kanya. Dahan-dahan namang ininom yon ng bata hanggang sa maubos niya yon. Nagantay sila ng ilang sandali at dito ay napaubo ang bata at nagulat na lamang ang mga guro nang bumalik ang kulay nito bigla at nawala na ang pamumutla. Ang isa pa ay naging masigla kaagad ito. Hindi kagaya kanina na nanghihina na ito. Ay po siya. Ang galing mo, Maria. Papaano mo nagawa yon? Albularya po kasi ang lola ko, Maam. Kaya bawat panggagamot ng lola ko, sumasama ako sa kanya ay pinag-aralan ko lahat yon. Ang galing mo naman. Napagaling mo ang kamag-aral mo. Maam Esa, tataasan niyo na po ba ang grado namin ni Maria dahil napagaling namin ang kamag-aral namin? Anong tataas ng grado niyo? Saka wala ka namang ginawa, Lorena. Si Maria naman ang gumamot sa kamag-aral niyo. Ano ka, Maam Elsa? Ako kaya ang humawak ng basi kanina kaya tumulong din po ako. Maam, alis na po kami. Tara na, Luring. Hinila na ni Maria si Luring pabalik ng kanilang silid-aralan. Salamat sa Maria. Lumakad na nga ang dalawa pabalik ng kanilang paaralan. Ngunit habang pabalik ang dalawa ay may nakita si Maria na isang matanda sa labas ng gate ng paaralan nila. Nakatitig ito sa kanya ng masama. Alam ni Maria na ito ang matandang nang usog sa kamag-aral niya at alam ni ang aswang ito. Ang galing mo, Maria. Hindi ko alam na kaya mo na palang magamot. Naring natutunan sa lola ko. Wika ni Maria habang hindi inaalis ang tingin nito sa matanda sa labas ng gate hanggang sa umibwas na lamang ito ng tingin at lumakad na papalayo. Kaya naman pumasok na ang dalawa sa kanilang silid-aralan. Maya-maya ay bumalik na din ang kanilang guro at muling nagpasalamat ito kay Maria. Mga bata, alam nyo bang may bayani kayong kaklase rito? Si Maria. Maria, halika rito. Maria, tayo ka na. Dali.
Huwag na po ma'am. Hindi. Halika rito. Lumapit ang bro nila kay Maria at pinatayo siya nito at dinala sa gitna. Mga bata, alam nyo ba na pinagaling ni Marian mag-aral nyo sa kabilang silid-aralan? Nakakahanga hindi ba? Kasi edad niya lang siya pero marunong na siyang manggamot. Ayan na po si Maria ma'am. Ang batang albaran niya. Hala rin hindi ako Albelaria. Ang lola ko yun eh. Pareho lang naman yan eh. Mga bata dapat kagaya ni Maria kung may kailangan ng tulong handa dapat tayong tumulong sa mga nangangailangan ha. Sige na Maria. Umupo ka na. Maraming salamat muli sa tulong mo. Umupo na nga si Maria at muling nag-umpisa ang kanilang klase. Lumipas ang ilang sandali, lumipas na ang tanghalian, kaya lumabas na sina Maria at luring ng silid-aralan para maghanap ng pwesto na pagkakainan. Danda Maria. Naupo na nga ang dalawa at naglabas na ng baon nila pareho. Kagaya ng dati ay pritong itlog lang ang ulam ni Maria, pero si Luring ay marami itong dala. Maria, kuha ka dito o may pritong manok ako dito at saka may sabaw din na sinabaw ang baboy ang dami mo namang baling syempre luto ang katiwala namin na si Aling Dadang binigyan na niluring ng ulam si Maria Akma na sanang kakain ng dalawa nang. Dumating ang ilan nilang mga kaklase na may galit kay Maria dahil na hindi ito namamansin bakit anong kailangan nyo. Inggit na naman ba kayo kay Maria? Laring, huwag kong makapag-away. Pero nagulat ang dalawa nang nagwika ang mga ito na hindi naman umuno sila nagpunta para makipag-away. Ang totoo ay hihingi na umano sila ng paumanhin kay Maria dahil nga tinutokso nila ito. Minsan, naglabas pa sila ng mga baon nila at nagbigay ng pagkain kay Maria. May pritong manok, isda at iba pa. Meron ding iba na nagbigay ng prutas sa kanila. Naku, ang dami naman nito. Maraming salamat sa inyo. Nagwika naman ang mga ito na walang anuman umano at humingi muli ang mga ito ng pasensya kay Maria. Kalimutan nyo na yon. Basta magkakaibigan na tayo. Tumango naman ang mga ito at umalis na papalayo kaya muling naiwan ang dalawa. Tignan mo rin ang dami na nating pagkain. Nga, mababait din naman pala ang mga pangit na yon. Ano, Maria? Tara na kain na tayo. Kakain na sana ang dalawa nang dumating din ang guro nilang si Elsa. Mga bata, andito lang pala kayo. Ma'am Elsa, kain po tayo. Sige, Maria, maraming salamat. Hinahanap ko nga kayo eh. Oo. May dala akong panghimagas. Masarap to, Liflan. Masarap na. Maria, maraming salamat po, Ma'am Elsa. Naku, hindi galing sa akin to kay Ma'am. Tingnan nyo. Galing to, yung guro sa kabilang section yung may estudyanteng ginamot. Maria, ganun po ba? Baka sabi po sa kanya, maraming salamat. Kayo Ma'am Elsa, ano po ang ibibigay nyo kay Maria bilang pasasalamat? Kayo na lang ang hindi pa nagbibigay. Yung mga kaklase namin nagbigay na ng ulam at ng mga prutas. Tapos si Ma'am Tina may panghimagas. Kaya po wala. Dapat meron din po kayong ibigay. Maharya naman po kayo sa ipamam. Aha. Sige ibibili ko na lang kayo ng soft drinks na 2. 2 litro po Ma'am para tag-isa kami ni Maria. Salamat po. Ano? 2 litro? Tag-isa kayo? No Ma'am. Huwag na po. Hayaan nyo na po yang sila ring. Hayaan mo siya Maria. Siya kasi ang ive natin tapos wala pa siyang naibibigay sa'yo. Dapat meron din siya. Sige na. Ang dugas talaga nitong si Lorena. Parang hindi anak ng kapitan na. Wala na nga nagawa ang guro nila kundi bumili ng maiinom nilang 2. Matapos yon ay kumain na sila. Busog na busog ang dalawa dahil marami pang sobra ay inipon na lamang yun ni Maria at pinakain sa mga asong gala sa labas ng paaralan. Mahilig ka talaga sa mga hayop ano Maria? Hindi naman laring. Naawa lang kasi ako sa mga aso at pusa. Biruin mo nagugutom ka na pero hindi ka makapagsalita at naghihintay ka na lang ng awa sa mga tao. Kung mamalasin pa sasaktan pa sila. Ang sabagay nakakaawa nga sila. Kung wala akong ipapakain, dapat huwag na lang silang saktan. Dapat nga ganon pero may malulupit pa ring tao. Alam mo baling makikita mo ang totoong ugali ng tao kung mabuti siya o hindi kung papaano niya mga hayop. Maria alam ko yon. Kaya nga alam ko na mabait ka kasi mabait ka sa mga hayop.
O alaring kapag kasi mabait ka sa mga hayop, mabait din sa iyo ang mundo. Hinimas ni Maria ang ulo ng mga asong gala at saka umalis na pabalik ng paaralan. Ngunit lingid sa kaalaman ng bata ay may nakamasid sa kanya mula sa malayo. Buling bumalik ang dalawa sa paaralan at naupo na at naghihintay na mag-umpisa ang panghapon nilang klase. Naging maayos naman ito. Lumipas ang mga oras ay uwian na sila. Mga bata, mag-iingat kayo pauwi ha. Dumiretso na ng bahay. Tumango naman ang mga ito sa kanilang guru at lumakad na. Kagaya ng dati ay sabay na umuwi sina Luring at Maria. Maria, daan muna tayo sa tindahan. Magmerienda tayo roon. Aha. Wala akong pera, Titing. Huwag kang mag-alala. Kasama mo yata ang anak ng Kapitan Maria kaya akong bahala. CJ. At wala naman si Lola sa bahay kaya ayos lang kahit mahuli ako sa pag-uwi. Lumakad niya ang dalawa at dito ay dumaan sila sa tindahan ni Aling Sandra. Maganda hapon po, Aling Sandra. Ikaw pala, Luring. Kasama mo si Maria. Anong kailangan nyo? Pautang po ako ng merienda tapos ilistan nyo na lang po si tatay kong kapitan. Ano? Utang? Pambirang bata ka ah. Sinasabi ko na nga ba? Utang ka agad ang ibubungad mo. Kapitan naman po ang tatay ko, Aling Sandra. Wala po ba kayong tiwala sa tatay kang kapitan? Sa tatay mo may tiwala ako. Pero sa iyo wala. Grabe naman po kayo, Aling Sandra, sa ganito kakit na bata. Wala po kayong tiwala. O siya, sige na ah. Ano bang merimeryandahin dalawa? Biskip po at saka soft drinks po. Aling Sandro. O siya, sige na, maupo na kayo, kukuha ko. Kumuha nga ng maiinom nila si Aling Sandra at ibinigay sa dalawa. Maraming salamat po, Aling Sandra. Maria, kain na tayo. Huwag kang mahiya. Libre ko yan. Ang lakas mong maglibre. Utang naman. Bueno. Matapos niyong kumain. Umuwi na kaagad kayong dalawa. Huwag ilgagala pa pagkatapos. Bakit po, Aling Sandra? Bali-balita kasing may sinumpong na naman ang pagiging aswang si Tandang Paging sa kabilang sityo, baka umabot yun sa atin at makasalubong nyo pa kaya mag-ingat kayo, hawag ng gum, lalo paggabi na tandangin sino po yun. Hindi ko kilala yun. Hindi nyo talaga makikilala yon at hindi pa kayo naisisilangang nung palayasin nyo ng lola ni Maria sa barya natin nung mahuli na muntik namang biktima ng isang bata. Ano po? Pinalayas siya ni Lola Makay. Maria. Naawa kasi ang lola mo at kaibigan niya yung dati eh. Ang kasunayang gaaw at hindi naagapan kaya naman pinaalis niya na lang. Pero hindi ko alam kung nalalaman na ng lola mo na bumalik na yon. Ano po ba ang itsura ni Aling Sandra para po maiwasan namin? Pangit. Tapos kulubot na ang balat sa noo at naninitim na ang mga mata. Duling pati ang matandang yon. Parang kayo din pala po yun, Aling Sandra, kaso hindi po kayo tuling. Anong parang ako? Anong sinasabi mo dyan, Lorena? Biro lang po kayo naman, galit agad. Hay naku, basta kayong dalawa. Kapag natapos na kayo dyan, umuwi na kaagad kayo. Kumain na nga ang dalawa at pagkatapos ay nagpaalam na kay Aling Sandra upang umuwi. Dahil unang mararatnan ang bahay ni Luring lumiko na ito. Paano, Maria? Mag-iingat ka pa uwi ha. Sabihan mo ako pag makasalubong mo si Aling Paging ang aswang na ling. Puro talaga biro ikaw, Loring. Sige na, umuwi ka na. Paalam. Lumakad na nga si Loring at umuwi na rin si Maria pauwi ng kanilang bahay. Habang naglalakad, ramdam niya na may sumusunod sa kanya kaya nilingon niya ito. At dito nga ay nakita niya ang mga asong gala pala na kanyang pinakain ng mga sumusunod. Kaya pala mga kaibigan, pasensya na wala na akong maipibigay na pagkain sa inyo kaya huwag niyo na akong sundan. Hindi ko din naman kasi kayo pwedeng ampunin. Wala akong ipapakain sa inyong lahat at mahirap lang kami. Tumahol naman ang mga aso at kumakawag-kawag pa ang mga buntot ng mga ito. At dito ay kinagat ng isang palda ni Maria at hinila siya. Sandali, baka masira ang palda ko. Binitiwan naman ito ng aso at tumahol na parang pinapasunod siya nito sa kanya na kaagad namang nakuha ni Maria ang ibig sabihin nun kaya naman sumunod na ito. Dinala siya ng mga ito sa kakahoyan at nagulat ito nang may nakitang may kumikislap na bilog sa isang puno ng ligaw na kape. Ano yon? Kumikinang sa itaas ng kape.
Tumalo ang aso kay Maria at dumamba sa puno ng kape na tila nagsasabi kay Maria na akyatin ang puno at kunin ang bagay na kumikinang. Kaya naman ay inilapag ni Maria ang kanyang bag at umakyat sa puno ng kape. At nang nasa itaas na ito, nakita niya ang isang bunga ng kape na umiilaw at kulay puti ito. Dahil naapo ng isang albularya si Maria, ay hindi nalingid sa kanyang kaalaman ang tungkol sa mga mutsa. Kaya namangha ito dahil hindi niya akalain na makakakita siya ng ganon. Ang ganda. Ito na ba ang sinasabi nilang mutsa ng kape? Kukunin da sanay ni Maria. Nang marinig niya na nagsyangilan ng mga aso sa ibaba at nang kanyang tingnan, nakita niya ang matanda sa paarilan kanina na nakatingin sa kanya ng masama. At dito na niya napansin na duling ito at ito na nga ang sinasabing aswang na pinalayis ng kanyang lola noon na si Tandang Paging. Hindi ito makalapit kay Maria dahil inaangilan siya ng mga asong gala sa ibaba ng puno. Ngunit gayon paman ay hindi natitinag ang matanda at lumakad ito papalapit sa puno ng kape kung nasaan si Maria. Nakaramdam ng takot ang bata dahil nasa itaas ito ng puno at wala siyang tatakbuhan kung sakali. Ngunit bumalik lamang ito sa ulirat ng tumahol ang asong nagturo sa kanya ng mutsa. Kaya naman dali-daling kinuha ni Maria ang mutsa ng kape. Kung matsa ka man, tulungan mo sana ako at ilay sa panganib. Hindi pa man nakakababa si Maria ay narinig ng nagwika ang matandang si Paging. Apo ka pala ni Maria. Kagaya ng lola mo, pakialamera ka din ginamot mo ang bata sa paaralan kanina na bala kong biktimahin. Ngayon papatawarin kita at hahayaan kagaya ng ginawa ng lola mo sa akin. Pero ibigay mo ang hawak mo yan. Akin na ah. Lumalapit ito kay Maria at umaangil naman ng mga aso. Pero habang umaabante sa Tandang Paging ay umaatras ang mga aso na tila natatakot ang mga ito sa kanya. Alam ramdam ni Maria ang lakas ng presensya ng aswang at ito ang dahilan kung bakit madali niya lang nausugang ang kamag-aral nito. Pero isa lang ang nasa isipan ni Maria. Hindi niya ito pwedeng pagkatiwalaan. Banghawak ko ang gustong matanda. Akin na yan eh. Kunin mo. Pero si tiyan ko. Nilunok ni Maria ang mutsa ng kape na ikinagalit naman ng aswang. At walang ano-anong nagbago ito ng anyo kahit hindi pa lumulubog ang araw. At ang mga aso sa paligid ay nagtakbuhan sa takot at naiwan na lamang ang isa na pumapagitna kina Maria at sa aswang. Sumugod na ang aswang kay Maria at lumundad ng mataas paakyat sa puno ng kape kung nasaan ang bata. Kaya naman umuga pa ang puno. Ngunit imbes na matakot si Maria ay nagulat na lamang ito nang nawala ang takot niya. Kahit na halos nasa harapan na niya ang aswang. Ano bata? Ikaw nga nasisingilin ko sa kasalanan sa akin ng lola mo. Binali ni Maria ang maliit na sanga ng kape na kanyang mahawakan at mabilis na sinaksak yun sa katawan ng aswang. Dito ay bumana ang sanga sa katawan nito na siyang ikinahwakas ng aswang. At dito ay tinadyakan pa siya ni Maria dahilan para mahulog ito sa puno. Anak ka ngayon. Akala mo natatakot ako sa'yo. Ako yata si Maria. Ang batang albularya. Makikita pa tayong bata. Babalikan kita kaya humanda ka sa akin. Tumakbo pa palayo ang paika-ikang aswang kay Maria dahil sa sugat nito na tinamumula sa pagsaksak ng bata sa kanya ng sanga. Tumakbo na ang pangit. Naramdaman ni Maria na tila lumakas ito nang magawa niyang malunok ang mutsa. Ang galing naman. Tila lumakas yata ako ah. Lingid sa kaalaman ni Maria. Ang mutsa ang kape ay nagbibigay na ng lakas sa may hawak nito. At hindi lang yon. Kahit din ang muts na ito na hindi katablan ng kahit ano. Basta hawak mo ito. At dahil na nilunok ito ni Maria ay mas lalong naging epektibo ito. Isa pa ay kaya din ng muts na itago ang kanyang presensya kapag nagawa na niya itong magamit ng husto. Ayos to ah. May mutsa na ako pero hindi ko pa alam ang ibang damit. Siya nga pala kaibigan. Maraming salamat sa tulong mo ah. Uwi na ako ah. Paalam sa'yo. Kinuha na nga ni Maria ang kanyang bag at lumakad na pauwi at naiwan ng aso. Pero nakita niya na malungkot ito ng kanyang iniwan kaya wala na itong nagawa kundi isama na lamang ito sa kanyang pag-uwi. Tara na kaibigan. Sumama ka na lang sa akin. Aampunin na lang kita. Titan, tinulungan mo naman ako eh. Nag-iisa ka na lang din naman kaya tara na. Sumama nga kay Maria ang aso at umuwi na sa kanilang bahay. Dahil wala ang kanyang lola pati na rin ang kanyang nanay ay siya na ang gumawa ng mga gawain bahay.
Diyan ka lang kaibigan ah. Magsisa muna ako. Mag-igib lang ako ng tubig. Kinuha nga ni Maria ang balde para lagyan ng tubig ang poso. Panay naman ang sunod ng aso sa kanya kung saan ito nagpunta. At nang sumalok na ito sa poso ay hindi niya namalayan na napuno na pala niya ang balde. Naku, napuno ko ang balde. Babawasan ko nga muna at mabigat ito pag pinuhat. Babawasan na sana ni Maria ang laman ng balde. Ngunit nung akma niyang babawasan ay tila ang gaan nito kaya sinubukan niya niyang buhatin at nagulat niya ang bata nang mabuhat niya ang balde na puno ng tubig nang hindi man lang siya nahirapan. Teka, ang gaan nito ah. Kaya dahil sa matsa ko kaya ganon? Napangiti ito at binuhat na ang baldeng puno ng tubig. Nabuhat niya ay ni Mia nang walang kahirap-hirap. At dahil do ay kumuha pa ito ng isa pang balde at muling nag-igib. At dito nga ay nagawa na niyang mapuno lahat ng lagayan nila ng tubig nang hindi man lang napapagod. Siguradong matutuwa si nanay at lola nito at napuno ko ang mga lagayan namin ng tubig. Matapos makapag-igib ay nagsaing na si Maria sa kanilang dapugan. At habang inaantay na maluto ang kanyang sinaing ay nag-aaral ito. Hindi ng kanyang mga takdang aralin kundi ng mga orasyon na nakasulat sa libreta ng kanyang lola Macaria na isang albularya. At madali lamang nakakabisado ni Maria ang mga nakapaloob roon at napapangiti na lamang ang bata. Eko na magugulat si Lola kapag nagawa kong makabisado lahat ng mga nakasulat dito. Marami palang nilalaman ng libreta niya. Nakalagay kung papaano manggamot ng mga naigaw. Meron ding nakasulit na mga pangontra sa aswang at iba pa. Ang galing naman nito. Bakit kaya hindi ito pinag-aralan na ni nanay? Samantala sa ina naman ni Mariana na si Mila sa pinagtatrabahunan nitong karenderya. Aling-daling, uwi na po ako. Sige Maya, mag-inat ka. Dalhan mo na itong mga natira nating ulam. Sejho. Maraming salamat po, aling-daling. Habang nagsasara ang dalawa sa kanilang karenderya ay siya na magagbukas ng nasa harapan nilang karenderya. Madali ka na mahila para makauwi na tayo. Oho. Pero aling-daling, hindi ba kayo nabugulat? Nagbubukas na naman ang karenderya sa kabila ba? Ilang buwan din niyang sarado? Bakit ngayon nagbubukas na naman? At sa kagabi na? Makakabawi pa ba sila sa kanilang niluluto? Wala nang masyadong tao pag gabi na. Huwag ka nang maraming sinasabi diyan. Madali ka na nang makauwi na tayo. Hayaan mo na, yan sa kabila na, yan. Opo. Sige po aling-daling, nagsarado na nga ang mga ito ng kanilang karinderya at uuwi na sana. Nang biglang sa daraanan nila ay nakaharang ang isang matanda na nakangiti pa sa kanila. Uuwi na ba kayo? Naku, maaga pa naman, baka gusto niyong kumain din sa amin? Libre lang, kakabukas lang namin ulit. Naku, wag na, busog pa kami. Uuwi na kami kaya bahala na kayo dito, tara na mahila. Hinila na ni Aling Daling simlaad na papalayo, na tila nagmamadali. At nang makalayo na nga ang mga ito, ay agad na binalaan ni Aling Daling si Melamaya, tandaan mo ang sasabihin ko. Huwag na huwag kang kakain o titikim lang ng kahit na ano na mula sa karinderya ang yon. Tandaan mo yan, opo, hindi po haling-daling, mas masarap po kaya ang luto natin kay Saron. Hindi yun ang dahilan basta umiwas ka sa mga yon, lalo na sa matandang yun Mila. Saka bukas huwag na muna tayong magbukas, magpahinga na muna tayo. Nagtataka man ay sinunod na lamang ni Mla ang sinasabi ni Aling Daling sa kanya. Sa mga hindi kasi nakakaalam, bagamat albularya, si Lola Makay hindi lumaki sa kanya ang anak na si Mla at nasa tatay niya ito lumaki sa ibang lugar dahil ayaw iwan ni Lola May ang pagiging albularya. Kaya naman nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. Bagamat masakit man ay pinasama niya si Mila sa asawa nito para makapamuhay ng normal at payapa dahil alam niyang hindi niya din kayang tustusan ang pangangailangan ni Emla at wala namang kita sa pagiging albularya. Bumalik lamang si Emela kay Lola Makay nang buntis na ito kay Maria at pinalayas ng kanyang ama dahil hindi ito nakatapos ng pag-aaral at dahil ina ay hindi tinanggihan ni Lola Makay si Maya at tinaguyod niya ito kahit mahirap hanggang sa maisilang na nga si Maria. Kaya yun din ang dahilan kung bakit walang alam si Mila sa mga karunungan patungkol sa mga orasyon at iba pa dahil hindi nga ito lumaki sa kanyang inang albularya.
nalinglingid naman sa kaalaman nila ay unti-unti nang natututunan ng anak niyang si Maria. Balik naman kay Maria ay bumalik na ang kanyang lola sa bahay nila galing sa panghihilot sa isang buntis. Apo, andiyan ka ba? Lola, andito po ako sa likod bahay. Pumunta si Lola Makay sa apo at doon ay nakita niya nga ito sa likod ng bahay kasama ang isang aso. Habang papalapit si Lola Makay ay kakaiba ang nararamdaman niya sa apo na tila wala itong presensya. Kung hindi niya lamang ito nakikita ay iisipin niya na wala ito sa harapan niya. Apo, may dala akong tinapay. Bigay sa akin ng nagpahilot sa akin. Maraming salamat po Lola, pero busog pa po ako eh. Akin na po. Ibibigay ko na lang sa alaga kong aso. Alaga mo pala yan. Saan mo ba yan nakita? Sa paaralan po namin Lola. Sumunod po sa akin at ang tapang po nito Lola. Tiningnan naman ni Lola Makay ang aso at nakita niya na itim ang kulay ng dila nito. Kaya pala matapang at itim ang dila niya Pag ganyan kasi apo, matatapang talaga ang mga asong ganyan. Dalawa po Lola, kaya pala ang tapang nitong si Patik. Batik pala ang pangalan niya hindi bala eh. Mas mainam nga na may aso tayo dito. Maganda pa yan na pumatapaang. At pag ganyan, hindi yan umaatras sa mga kampo ng dilim. Opo, Lola. Kaya nga po sinama ko sa bahay natin Bakit ako? Nakaengkwentro ka ba ng kampo ng dilim? Sasabihin sana ni Maria ang totoo sa kanyang lola na oo, pero pinili niya na muna na ilihim ang lahat dahil ayaw ng kanyang nanay Maya na mag-aral ito ng pagiging albularya. Kasi Lola sa paaralan namin na gawapi, mawalan ng mala ang isa po naming kamag-aral. Tapos Lola, umasalang sasabihin kay nanay pero ginamot ko po ang kamag-aral ko. Ano ka mo? Ginamot mo ang kamag-aral mo apo? Opo Lola. Kasi naawa po ako Tsaka kung kaya ko namang tumulong, bakit naman po hindi? Diba? Wala namang masamang tumulong sa kapwa Lola? Oo apo, walang masama ang pagtulong sa kapwa. Pero hindi ko akalain na marunong kang manggamot, hindi naman kita tinuturuan. Hindi nga po pero nakikita ko ang ginagawa niyo kaya tinatandaan ko po. Nagulat naman si Lola Makay sa sinabi niyo ni Maria dahil hindi niya akalain na sa batang edad ay nakakaya na nitong manggamot. Kahit siya umuno ay dalaga na ng natutong manggamot ay tinuturuan pa ito ng tatay niya noon na isang albularyo rin. Pero si Maria ay kakaiba. Bagamt hindi tinuturuan ay natututo ito ng kusa. Apo, ano palang kinalaman ng aso mo? Bakit mo nasabi na matapang at linawin mo nga? Nakaengkwentro ka ba ng mga nilalang ng dilim? Magtapat ka nga sa akin na po. Gaya po ng sabi ko sa inyo Lola, itong si Batik nalaman kong matapang kasi nung umuwi ako, inalangan po ako ng isang matanda at siya po si Tandang Paging Lola. Ano ka mo? Si Paging. Opo, si Tandang Paging ang aswang na diling Lola, yung pinala po sa bar natin. Nagbalik na po siya. Lola, buhay pa pala ang matandang yon. Pero teka, papaano mo naman nalaman na po ang tungkol sa kanya? Kay Aling Sandra po sinabi po niya sa Manilong ang tungkol sa matandang aswang na yon. Ganun ba? Bakit kaya nagbalik ang matandang yon? Bakit hindi niya po siya tinuluyan ng Lola? Ang sabi ni Aling Sandra, pinaalis niya lang daw po siya. Kasi po ang totoo matali kong kaibigan si Paging. Hindi naman siya aswang. Pero umalis ito sa baryo namin para bumisita sa isa niyang kaanaak at matagal yon bago nakabalik. At pagbalik niya yun na nayanggaw na nga ito at nakapambiktima na Kaya hindi ko nagawang mapagaling ang kaibigan ko na yon. Pero binalaan ko ito na huwag may biktima ng mga kababaryan namin. Pero hindi ito nakinig. Kaya ayon, nagharap kaming dalawa. Muntik nga ako matalo sa kanya noon na po dahil isang malakas na aswang si Baging. Dahil gabunan ang nakayang sa kanya. Gabunan po, Lola? Oo, apo. Isa yun sa malakas na uri ng mga aswang. Saka konti pa lang ang nalalaman ko bilang albularya noon. Pero teka, sinaktan ka ba niya? Hindi po, Lola. Hindi nga siya makalapit dahil kay Batik Gan ba mabuti naman kung gan? Bueno. Wag na muna nating pag-usapan nyo na po at paparating na nanay mo. Alam mo naman na ayaw niyang pag-usapan natin ng mga gangbaga. Opo, Lola. Pero bakit ayaw ni nanay ng ganon at hindi niya po pinag-aralan ng pagiging albularya? Mahabang kwento po pero susunod na natin pag-uusapan.
halika na. Pumasok na tayo, antayin natin ang nanay mo. Pumasok na nga sila ng bahay at inantay si May. Maya-maya nga lang ay dumating na ito at may dala ng ulam. Andito na ho ako, Nay, may dala po akong ulam, kaya kumain na ho tayo. Kumain na nga ang tatlo at doon ay nag-usap sila habang kumakain. Kamusta ang pag-aaral mo anak? Ayos lang po Nay, mabuti naman po, mabuti naman kung ganon. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Opo Nay, hindi po ako nagpapabaya sa pag-aaral ko. Mabuti naman anak, Nanay huwag po sana kayong magagalit sa akin ha. Pero may ginawa po ako sa paaralan. Aha? Ano yon? Ginamot ko po ang isang kamag-aral ko. Ano ginamot mo? Sabay tingin ni Mila sa kanyang ina. Nako Maya, wala akong kinalaman diyan. Hindi ko tinuturuan niyang apo ko. Apo Nay, hindi po ako tinuturuan ni Lola ng kahit na ano. Isa ko po iting natututunan. At Nanay, huwag po sana kayong magalit, pero hindi ko po kasi maiwasan at kailangan ng kamag-aral ko ng tulong. Dito bumalik sa alaala ni May nung kasing edad niya, si Maria. Kasama nito ang kanyang lolo Pablo na isang albularyo na tatay ni Lola Macaria. Habang nag-uusap ang dalawa na hindi umanas magigang albularya at nais niya ay mabuhay ng tahimik at malayo sa kababalaghan, ngumiti ito sa kanya at sinabi na gawin umano nito ang gusto niya at buhay naman niya umano yon. Pero kung hindi ito ang magmamana ng pagigang albularya sa kanilang angkan, ay marahil mamanahin yun ang kanyang anak. At kapag nangyari, yun ang batang yon ay magiging bihasa dahil nilaktawan nito ang pag-asa ng kaalaman. Dahil nilaktawan ito ng pagpasa ng kaalaman. Nanay, galit po ba kayo sa akin? Bakit hindi kayo nakapagsalita? Maya, huwag kang magalit sa apo ko. Gusto niya lang tumulong. Hindi po ako nagagalit, Nay. Naalala ko lang ang sinabi ni Lolo Pablo sa akin. Ano si Tatay Pablo? May sinabi sa'yo. Oo, Nay. Hindi niyo po ako pinilit na saluhin ng pagiging albularya at hinayaan niyo po ako sa buhay ko kung anong maging gusto ko. Kaya yun din ang gagawin ko sa anak ko. Nay Mariana, hindi kita kokontrahin sa gusto mo. Malaya kang gawin ang gusto mo. Kung gusto mong maging albularya, sige anak, susuportahan kita. Maya, totoo ba sinasabi mo? Opo, Nay. Totoo po. Hahayaan ko si Maria sa gusto niya at susuportahan ko siya sa abat ng aking makakaya. Ang sabi nga ni Lolo Pablo sa akin noon, hindi ko man saluyin ang pagiging albularya, ayan ako ang magmamana at magiging biyasa ito balang araw. Ganun pala. Kaya magaling itong si Maria at nalaktawan mo siya. Nalaktawan, Lola. Ano ba ang ibig sabihin noon? Hindi sinalo ng nanay mo ang pagiging albularya ko, apo. Kaya lumaktaw ang kaalaman ng angka natin sa'yo. At dahil doon, doble ang magiging balik. Ngayon, hindi na ako nagtataka na sa edad mo ay marunong ka na manggamot. Bagam nagtataka man ay hindi na lamang nagsalita si Maria. Pero masaya ito dahil hinayaan na siya ng kanyang ina sa anumang gugustuhin niya. Samantala, sa kalaban naman nito na si Tandang Paging, magbabayad ka sa akin Macaria, pati na ang apo mo, wika nito habang ginagamot ang sugat niya sa tagiliran na gawa ni Maria. Kinabukasan dahil wala silang pasok ay nagulat sila, Lola Macay, Maya at Maria nang maagang bumisita sa kanila ang batang si Loring. Magandang umaga sa kaibigan ko, ang maganda na batang Alvaria. Magandang umaga naman Larin. Bakit ang aga-aga mo naman dito? May ikukwento ako sa inyo eh. Lala Macay, pwede po bang makahingi ng kape? Sige sandali lang, ipagtitimpla kita. Ano yung ikukwento mo Luring? Kasi ang tatay kong kapitan, nagraonda sila kagabi hanggang sa kabilang baryo. Nagpatulong yung kapitan sa kabilang barangay. Elusive nila yung karinderya sa harapan yung Aling Maya. At alam nyo ba, may nakita silang mga tao at nagawa nilang maaligtas yun. Anong sabi mo Loring sa harapan ng karinderya namin? Opo. Kasi matagal nang hinihinala ng mga aswang kumakain roon at kabalan kasi magbubukas kaya sinugod na ni na tatay at ng iba pa. Kaya ayun may naaligtas nga sila pero wala silang nahuli. Yun pala ang ibig sabihin ni Aling Daling sa akin. Mga aswang palang may-ari ng karinderang yon. Kaya pala minsan lang nagbubukas at gabi pa. Kung totoo man yang sinasabi mo Loreng, dapat mag-iingat ang tatay mo at baka balikan sila ng mga aswang na yon. Nga po ang sabi ng tatay ko.
Huwag daw po akong gagala lalo pag gabi na, kaya maaga ako dito sa inyo. Nay, ano pong gagawin natin? Baka maminsalam ngayon sa lugar natin. Lalo't nabulabog po sila. Huwag kang mag-alala. Makikipagtulungan ako kinakapitan para masigurado din na ligtas ang mga tao sa baryo natin. Matapos, makapagkape ay niaya ni Luring si Maria na maglaro. Kaya nagpaalam ito sa kanyang nanay at lola na pinayagan naman ito ng dalawa. Kaya naman lumakad ang mga ito. Ang daming ganap ngayon sa lugar at karatigbari natin. Ano Maria? Oo nga maraming kampo ng dilimang umaalikid. Oo nga. Hindi ka ba natatakot Maria? Hindi naman. Bakit naman ako matatakot sa kanila? Kung sa bagay albularya ka nga pala kasi. Saan tayo maglalaro Ling? Hindi tayo maglalaro. Maria, pupuntahan natin ang karinderya ng mga aswang. Ano? Pupuntahan natin ang karinderya ng mga aswang. Oo, Maria, umaga naman ngayon Mag-iimbestiga tayo roon. Baka may makita tayo na kung ano doon. Sasabihin natin kay tatay ko. Hindi ka ba natatakot Ling? Hindi. Umaga naman. At saka kasama naman kita ng isang albaria. Sige tara. Gusto ko ding malaman kung anong meron sa karinderya na yon. Kaya naman pinuntahan nga ng dalawa ang karandarya ng mga aswang. Pagdating nila sa lugar ay walang katao-tao. Tila ba iniiwasan ng lugar. Kaya naman lumapit silang dalawa roon. Walang tao. Halika Maria. Umikot tayo sa likod. Umikot nga ang dalawa sa likod at doon ay nakita nilang bukas ang pintuan sa likuran. Kaya naman pumasok si Loring. Oy Loring, anong ginagawa mo? Huwag kang pumasok diyan. Andito na tayo Maria, kaya pumasok na lang tayo. Pumasok nga ang dalawang bata sa loob at doon naamoy nila ang malangsa at mabahong amoy ng kusina. Nagulat pa silang dalawa nang may pumatid sa kanya at dito ay nakita nila ang isang batang babae na nasa 7 taong gulang nang umiiyak. Ala Maria, may bata. Agad nilang tinanggal ang nakatakip sa bibig nito kaya nakapagsalita ito. Bata, ayos ka lang ba? Kamusta ka? Anong ginagawa mo rito? Ay nakular na rin. Siyempre, hindi siya ayos. Kaya siya nandito kasi dinukot yun ng mga aswang. Ay oo nga. Mariano, tulungan niyo ako. Aga kang mag-alala, tutulungan ka namin. Agad nilang tinanggal ang tali pero mahigpit ito kaya naghanap ng pwedeng gamitin si Maria at nakakita ito ng kutsilyo. Pinutol niya ang tali ng batang nakilala nilang si Bebeng. Ayan, naputol na ang tali. Dali tara na. Aalis na sana sila nang makarinig sila ng mga nag-uusap. Mula sa likod at boses yun ng matandang babae. Madali ka. Kunin natin at ilipat ang batang babae at nabking na tayo dito. Mabuti na lang hindi tayo nahuli ng mga tao. At dahil makakasalubong nila ito kung sa likod sila dadaan ay pumunta ang mga ito sa harapan. Dali dito tayo dumaan. Tumakbo nga sila papunta sa harap ang pinto ngunit makasarado naman yon. Maria, sarado. Anong gagawin natin sa bintana Ling? Dali bilisan mo. Dumaan sila sa bintana at nauna si Ling at sumunod si Bebeng. At nang si Mariana na ang lalabas ay naabutan sila ng matandang babae pati na rin ang kasama nito. Saan kayo pupunta? Dito taas. Dalima, tumalon ka na rito. Hindi Ling tumakbo na kayo. Haharapin ko sila. Ano? Sira ba ang ulo mo Maria? Hindi sana aalis si Loring para iwan si Maria. Ngunit takot na takot ang batang si Bebeng kaya tumakbo ito. Sunda naman na si Bebeng Ling. Kaya ko silang labanan. Albularya ako hindi pa. Pero Mario, dalawa yon. Magtiwala ka na rin kaya dali na. Sige mag-iingat ka. Ihingi ako ng tulong. Tumakbo na si Luring at Bebeng kaya naiwan si Maria kaapang isang lalaki at matandang aswang. Ang tapang mo bata. Ikaw na lang ipapalit namin sa pinatakas mo. Dali hulihin siya. Maaking taglay. Protektahan mo ako sa aking kaaway. Nahuli ng aswang na lalaki si Maria at ngumiti ito dahil hindi na umano ito makakatakas. Pero ngumiti din sa Maria dahil hindi nila alam na may mutya ito at may hawak itong patalim na kanyang nakuha sa kusina para putulin ang lubid na nakatali kay Bebeng. Kaya naman sinaksak nito ang aswang sa tiyan gamit ang hawak na kutsilyo kaya napabitaw ito at napahiyaw. Ano ka ngayon? Hindi pala makakawala.
Bumulagta ang lalaking aswang na humawak kay Maria at hindi makapaniwala ang matandang aswang dito dahil papaano nagawang tabla ng kutsilyo. Ang makapal na balat nila lalo't bata ang gumagamit noon. Papaano nagawang masaksak ng ganun ang kasama ko? Kahit na matalas pa ang kutsilyo mo, hindi dapat kami mabilis tablaan. Agaling. Huwag kang pong bata, kasino ka bang talaga? Si Maria ang batang albarya kaya manda ka sa akin. Ano isa kang albularya? Hindi lang ako isang albularya, may matsa din akong gamit kaya tumatagas si Depensa at kapal ng balat niya ang may orasyon na gamit kong patalim. Kaya pala nagawa mong mapatay ang kasama ko. Hindi ka pala ordinaryong bata. Oo. At ikaw naman ang isusunod ko. Tumigil ka Hindi mo ako basta-basta matatalo. Hindi lang ako isang aswang. May alam din ako sa karunungang itim. Nag-orasyon nga ang matandang aswang at ang loob ng bahay ay dumilim at naglaho ito sa paningin ni Maria. Ngayong hindi mo na ako nakikita, anong magagawa mo? Ilan ba kaya mo? First, hindi anubra kay Mariang albularya at nagsimula na ring mag-orasyon si Maria. Iniilong ko sa matsa na aking gamit. Hawiin mo ang sabulig na gawa ng pangit. Nagliwanag ang katawan ni Maria at nagulat ang matandang aswang nang bumalik sa dati ang lahat. Ano ka ngayon? May sabulag-sabulag ka pang nalalaman diyan Papaano ba nagawang matanggal ang sabulag ko? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Close ba tayo? Ngayon umanda ka. O siya ng kabutian, ako'y pakinggan. Bigyan ako ng lakas para tapusin ang kalaban. Matapos makapag-orasyon si Maria ay sinugod nito ang matandang aswang at sinaksak sa puso ng gamit nitong patalim. Pero ngumiti pa ang matandang aswang dahil gumanti din pala ito at sinaksak si Maria sa puso. Iasama kitang bata ka Pero nagulat ito nang hindi man lang bumaon sa katawan ni Maria ang mga kuko nito. Hindi uubra yon dahil sa mayang kape na nasa katawan ko. Napasukan na lamang ng dugo ang matandang aswang at bumulagta na rin. Kaya nagawang mapatay ni Maria ang mga aswang sa karindarya at bago ito lumabas ay sinunog niya yon. Paglabas ni Maria sa nasusunog na karindarya ay dumating naman si Loring kasama ng ilang mga tao kabilang na ang kapitan ng lugar. Imbes na apulay ng apoy ay sinabi ng kapitan na hayaan na lamang ito na masunog at kinumusta nila si Maria kung ayos lamang ito. Sinabi naman ng bata na ayos lang siya, kaya dinala sila nila ring kasama si Bebeng ang batang kaniling nailigtas sa barangay. Ano Maria, napatay mo ba sila? O aling napatay ko sila? Ang galing mo talaga, pero kinaba na ako sa'yo nung nagpaiwan ka. Pero alam ko naman na hindi ka magpapaiwan kung alanganin. Pasensya na Luring gusto ko kasing subukan ng mga natututitunan ko at pati na rin ang mga kakayahan ko sa mga aswang na yon. Ang galing mo, balog na talaga ako sa iyo Maria. Ang batang albularya, maya-maya ay dumating ang tatay ni Luring na kapitan para sunduin sila at dito ay napagalitan silang dalawa dahil sa delikado ang ginawa nila. Mabuti na lamang umano at ayos lang ang mga ito. Tatay, dapat nga magpasalamat kayo sa amin at naaligtas naman itong si Bebeng. Napapailang na lamang ang tatay ni Loring sa kakulitan ng anak niya, pero nayakap niya ito at sinabing huwag na lamang nilang uulitin yon at hindi sa lahat ng oras ay suswerte sila. Kaya naman matapos, yon ay isinama na sila pauwi ng ama ni Luring. At labis din ng pasasalamat sa kanila ng pamilya ni Bebeng dahil sa pagkakaligtas ng mga ito sa bata. Umuwing masaya ang magkaibigan dahil nga may nailigtas silang buhay. Ngunit pagdating ng bahay ay sermon ang inabot ng mga ito sa kanilang mga ina at hindi na sila pinayagang gumalang dalawa. Naging mapayapa naman ang baryo nila Maria matapos ang pangyayaring yon. Hanggang sa isang gabi ay may tumambang na aswang kay Lola Makay at ito nga ay si Tandang Ping. Hindi nakahanda ang matanda kaya nagawa kaagad itong mapuruan ng aswang. Mabuti na lamang at nagawang may makakitang mga nagrorundang mga tanod kaya nakaligtas ito mula sa kamatayan. Ngunit marami itong mga tinamong sugat kaya dinala nila ito sa ospital sa bayan. At dahil walang pera, inapilitan si Emela na iuwi si Lola Makay sa kanilang bahay. Kahit pa hindi pa ito lubusang magaling.
Nakita ni Maria ang pag-iyak ng kanyang ina dahil sa sinapit ng kanyang lola at hindi nito maiwasang makaramdam ng galit. "Anak, maipapakiusap sana ako sa iyo. Aalis muna ako. Ikaw muna magbantay sa lola mo sa bahay. Pupuntahan ko ang lola mo at hihingi tayo ng tulong para maipagamot ang lola mo." "Sige po, Nay. Ako po ang bahala kay lola." Makay. Kaya naman umalis si Emla nung umagang yon at naiwan si Maria kasama si Luring na nagbabantay sa kanyang lola Makay na wala pa ring malay. Lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi. Hindi pa rin nakakabalik si Malalaring. "Umuwi ka na. Gabi na. Ano ka, Maria? Hindi kita iiwan dito, no? Dito lang ako." Nagpaalam naman ako sa nanay kong masamahang ugali at si tatay kong kapitan ng Lasengo na dito lang ako sa inyo at sasamahan kita. "Maraming salamat, Lingis. Isa ka talagang tunay na kaibigan." Lumipas pa ang ilang sandali at narinig ni Maria ang pagtaol ng aso nitong si Batik na galit at ramdam din ni Maria na uminit ang katawan niya dahil nga sa mutya nito. Sa kadahilanang yon ay alam niya na may kampo ng dilim sa paligid, kaya kinuha niya ang punyal ng kanyang lola na siyang gamit nito. "Dito ka lang, Laring. Huwag kang lalabas ng bahay. Haharapin ko lang ang bisita namin." "Ano? May bisita ng ganitong oras?" Lumabas si Maria dala ang punyal ng kanyang lola. "Maarya, lumabas ka na dyan. Magtatago ka na lang ba at mananambang gagana ng ginawa mo sa lola ko?" Lumabas nga mula sa madilim na parte sa tandang pagwing na nakangiti pa kay Maria. "Magaling bata. Hindi ko inaasahan na bubuhay pa ang lola mo. Pero narito ako ngayon para tapusin siya. Ikaw ang tatapusin ko. Magbabayad ka sa ginawa mo sa lola ko." "Talaga ba? Pasalamat ka noon at hapon pa lang nang huli tayong magkaharap. Pero ngayon humanda ka dahil makikita mo ang buo kong lakas. Pasalamat ka din at kakakuha ko lang ng mutsao at wala pa akong masyadong alam. Ngayon umanda ka sa akin. Kung binuhay ka man ng lola ko, ngayon ay hindi na ako maaawa pa sa'yo." Nagbago ng anyo ang matanda at pinakita na nito ang totoo niyang anyo kay Maria. At dito ay tumabi kay Maria ang aso nito na umaangil na rin. "Batik, pumasok ka ng bahay. Ipaubaya mo na sa akin." Lumabas ng bahay si Loring at hinawakan ng aso at hinila papasok ng bahay. "Huwag kang makialam, Baik. Kaya na yan ni Mariang Albularia. Sige Maria, talunin mo si pag ang aswang nailing." Nainsulto naman ang aswang kay Loring kaya sumugod ito pero hinarap ito ni Maria. "Ako ang harapin mo, pangit." Naglaban ng dalawa at nagulat ang aswang. Dahil hindi man lang niya mapinsala si Maria, kahit na bata lang ito ay tila wala siyang nagagawa. "Papaano mo ako nasasabayan? Hindi mo na kailangan pang malaman at mamamatay ka na rin naman." Sinugod ni Maria ang gabo ng aswang at tinaga ang punyal na tanso ng kanyang lola at nagawa niya itong matamaan at masugatan kaya naman napahayaw ito. "Papaano mo ako nagawang masugatan? Wala kang kadala-dala. Hindi ka man nanalo sa akin, pangit ka. Orasya ng kabutihan, ako'y nananawagan. Bigyan mo ako ng lakas para talunin ang kalaban." Nagliwanag ang katawan ni Maria at tumuon yon sa kanyang punyal. Kaya nagliwanag yon at sinugod muli ang aswang. "O, tapusin mo na, Pim. Ito ang kabayaran ng ginawa mo sa lola ko." Tinarak ni Maria ang punyal ng kanyang lola sa katawan ni Paging at ito ay napahayawang aswang. Ngunit pilit pa rin itong lumalaban at hinawakan pa si Maria para hindi nito magawang maid ng punyal sa katawan nito. "Lumalaban ko po, punyal ni Maria. Magliwanag ka, apo, sa dilimang masakang ang angkin." Nagliwanag ang punyal at ang katawan ni Maria na siyang sumilaw sa gabunan at dumiin ang husto sa punyal sa katawan nito. Kaya naman nagawa niyang mapatay ang aswang na gabunang si matandang Paging. Bumulagta na wala ng buhay ang gabunang aswang. Anong bagay sa'yo? Sakto naman sa pagkamatay ng aswang ay ang pagdating ni Mayla at may kasama itong dalawang lalaki. Ang isa ay may edad na at ang isa ay medyo bata pa. At ito nga ang kanyang lolo at tatay nito na matagal na pala silang hinahanap.
Nayakap ni Mila si Maria at pinakilala sa ama nito na mayaman pala at sa kanyang lolo na asawa ng kanyang lola Makay. Kapwa, humingi ng tawad ang dalawa kay Maria. Pinatawad naman sila ng bata at niyakap. Dinala nila sa ospital si Lola Makay at hindi naglaunay gumaling ito. Humingi ng tawad ang asawa nito at tinanggap naman niya ni Lola Makay. Naging masaya sila at naging kumpleto ang pamilya ni Maria. Lumipas ang mga araw at linggo ay bumawi ang ama at lolo nito sa kanya at ang dating bata na luma ang suot na damit ngayon ay bago na at hatid sundo pa ng kanyang ama. Ngunit kahit nagbago ang buhay ni Maria ay hindi ito tumigil na matuto ng pagiging albularya. At hindi nga naglaon ay siya na ang pumalit sa kanyang lola Macaria at nanggagamot pa ito ng libre sa kanilang baryo katulong ang kanyang kaibigan na si Lorena o si Loring. Pila-pila lang ang magpapagamot kay Maria ang batang albularya na maganda. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Maria ang batang albularya. Sana po ay magustuhan ninyo. Salamat at magandang araw pong muli sa lahat.